Alright! Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back sa panibagong episode natin sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Tama po kayo, ang pag-uusapan natin ay mga iba't ibang uri ng ikama na ginagamit dito sa Saudi Arabia. Pero bago ang lahat, nais ko muna kayong bigyan ng konting idea kung ano mangyayari kapag ka naisa pribado na ang ating airport sa Maynila, which is yung NAIA. Malaking dihado di umano ang publiko dito. Ayon sa samahan ng manggagawa sa paliparan ng Pilipinas, ang publiko ang unang tatamaan sa sinusulong ng DOT, ng Transport Department, ng pagpapasa pribado sa NAIA International Airport. Ayon sa samahan ng manggagawa sa paliparan ng Pilipinas, magiging dagdag pasanin sa publiko ang airport fees na ipapataw sa mga pasahero kapag natuloy na po ang privatization ng NAIA. Iginiit po ng SMPP President Andy Bercasio na hindi sagot sa mga aberya sa airport ang pagsasapribado sa paliparan. Tinatayang mahigit 1,300 na empleyado ng NAIA ang mawawalan din ng trabaho kapag nawala sa gobyerno ang ownership ng NAIA. So malaking diferensya talaga yan pag nangyari na yan, mga kababayan. Pero nasa Pangulo na yan kung papayagan nila. Anyway, dumako tayo sa main topic natin. Iba't ibang uri ng ikama sa Saudi Arabia, meron nga bang katotohanan nito? Yes. Ang Saudi Arabia po ay tahanan ng milyong-milyong expatriate na bahagi ng iba't ibang uri ng bansa. However, iisa lang po ang common sa ating lahat. Ano yun? Kundi ang ikama. Kailangan nating laging dala-dala yan. Ang ikama sa Saudi Arabia ay isang resident permit ini-issue po ng Saudi government to all its foreign workers. Kada isang ikama ay may pribilehiyo at limitasyon. Saudi government issues different kinds ng ikama across the working classes. And today, mapalad ka dahil maririnig mo o matututunan mo ang mga various types of ikama sa Saudi government na ini-issue nila. First up, kailangan alam ninyo na meron tayong tinatawag na domestic worker ikama. Ang lahat po ng mga foreign household workers na hire po sa Saudi Arabia ay makakakuha ng tinatawag na domestic worker ikama. Kabilang dito ang mga housemaid, driver, nanny, pati na rin po ang watchman. Pangalawa, ang labor class ikama. This is a second type po ng ikama na ini-issue po ng Saudi government para sa mga taong nagtatrabaho. For example, sa mga construction site workers, mga welder, mga plumber, mga cleaner at painter at iba pa. Marami pang mga bagay, mga trabaho na sakop ng labor class ikama. Pangatlo, ang professional class ikama na tinatawag. Ito yung pangatlong ikama na ini-issue po ng Saudi government. At ito po ay para sa mga doktor, mga nurses, mga dentists, paramedical staff, engineer, pharmacy, at chemist. Mostly po mga medical field ito. Hinahire po sa mga private sector. Ang mga professional na ito ay provided din ng mga insurance by their company employing them. Additionally po, yung mga taong may ikama na ito ay maaari po nilang i-sponsor ang kanilang pamilya o kaya yung close relative para sa visits or permanent stay. At siyempre, hindi pwedeng mawala po yung i-require sila na mag-register o kumuha ng mga examination for other regulatory authorities sa Saudi Arabia. Pangapat ay ang dependents ikama. Ito po yung mga ikama ng mga pamilya natin. For example, asawa, mga anak at mga magulang natin. Panglima, ang government employees ikama. All foreign government sector employees sa Saudi Arabia ay makakakuha nito at ang ikama na ito ay entitled sa mga workers na gamitin ng mga government sector services, pati na rin po kanilang families over on family visit visa or kapag-apply ng permanent family visa. Moreover, ang mga ikama holder na ito ay hindi ho sila magbabayad ng mga dependents fee para sa kanilang mga dependents. Pang-anim, ang business ikama. Ito ay kakaunting bilang lang naman sa Saudi Arabia na gusto pong magtrabaho
o magbuo ng trabaho o business sa Saudi Arabia. Pero kailangan businessman ang profession nila sa kanilang mga ikama kapag mag-a-apply sila para ma-issue ng business ikama. However, nangangailangan din ito ng SAGIA requirements o yung Saudi Arabian General Investment Authority na responsable po for offering new investment opportunities. At ang pangpito at panghuli ay ang Special Privilege Ikama o mas kilala bilang Green Card. Dati po kasi walang ganito pero ngayon po meron na. So pinapayagan po nila at inintroduce nga po ng Saudi government ito. Na maaari po makapagkuha ng isang foreign national na gustong magkaroon ng green card sa Saudi Arabia. At alam niyo ba kung magkano ang gastos nito? Ang special privilege ikama ay nagkakahalaga lang naman na 800,000 Saudi Reales para sa one-time fee para sa permanent resident at may taunang bayad na 100,000 Saudi Reales para sa yearly renewable residency. Ang prerequisite to apply ng Saudi Green Card include a valid passport, wala dapat yung criminal record, wala yung current legal status sa Saudi Arabia, malusog, at syempre wala siyang nakakahawag sakit. This visa has many privileges then, including permanent family visa, sponsoring domestic helper, and buying property. Moreover, ang mga Saudi Green Card holders ay maaaring magtrabaho sa iba't ibang organization na walang hassle. Nawa po ay meron kayong natutunan sa maikling video na ito. Magandang araw po sa inyong lahat.